Mga kwentong pambata. Ang dalawang Ferdinand at ang sinagip na prinsesa. Noong unang sa isang bayang tinatawag, nagkaroon ng isang sanggol. Siya ay lalaki na matapang at marangal. Tawagin natin siyang Ferdinand. Maliit na Ferdinand. Paano natin siya papalakihin? Huwag mag-alala, ang lahat ng mga bagay ay maayos. Kailangan ko lang humanap ng ninong para pagpalain siya. Paano naman si Tom? Si Tom ay isang matandang lalaki na naninirahan sa bayan. Walang nakakaalam tungkol sa kanya. Gayunman, siya ay lubos na hinahangaan dahil sa kanyang likas na kabaitan. Binabati ko kayo. Maaari ka bang maging ninong niya? Ako ay isang mahirap na tao lamang. Ang iyong pagpapala ay magiging malaking karangalan para sa amin. Bumalik sila sa maaliwalas na bahay kung saan mapayapa na natutulog ang sanggol na si Ferdinand. Ferdinanda, lumaki ka para gumawa ng magagandang bagay. Ito, isang regalo. Pero... Makinig! Kapag naging 17 na si Ferdinand, dapat niyang dalhin ang nasa kahon na ito papunta sa mga burol. Pero, bakit? Isang sorpresa! Si Ferdinand ay naging mabait at tapat, na nakuha ang kanyang sarili sa pangalang ang Ferdinand na Tapat. Sa wakas, ika-17 kaarawan na niya. Maligayang kaarawan, anak! Wow! Ang cake na yan ay siguradong napakamahal. Sulit lahat ng sentimo. At ito, Regalo para sa akin? sa katunayan, ito ay galing sa iyong ninong. Ang aking ninong? Namatay siya ilang taon na ang nakakaraan. Ang pangalan niya ay Tom at ibinigay niya ito sa iyo. Sinasabi nila sa kanya tungkol sa tagubilin ng tandang Tom. Nataranta si Ferdinand ngunit pumunta siya sa mga burol. Isang susi? Anong gagawin ko? Ang susi ay kumislap at humila sa kanya patungo sa harap. Anong meron dito? Sa isang pagsabog ng kagandahan, lumitaw ang isang napakagandang kastilyo. Kumusta? Wow! Ito ba'y lahat para sa akin? Namangha si Ferdinand sa kanyang swerte. Tumakbo siya pababa sa bahay ng kanyang magulang. Nagulat sila nang makita ang kabayo at tuwang-tuwa sila sa ingranding kastilyo. Ang kastilyo ay sa inyo upang manirahan. Kami lang? Paano naman ikaw? Ako'y maglalakbay sa mundo. Gusto ko ito noon pa man. Siya ay lumaki na isang mabuting binata at kaya nagpaalam sa kanya ang kanyang mga magulang. Habang naglalakbay siya, nakatagpo siya ng mga bagong tanawin at tao. Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kawawa ka naman. Salamat! Mabait na estranghero. Nakakapagsalita ka? Lahat ng nilalang ay nakakapagsalita. Ang mabait lang nakakarinig sa amin. Gayunpaman, ako ay lubos na nagpapasalamat sa'yo. Yan ay hindi ganun kalaki. Hindi malaki. Sinagip mo ang buhay ko. Heto, tanggapin mo. Binigyan ng isda si Ferdinand ng flauta na gawa sa mga kabibe at perlas. Ito'y napakaganda. Maaari mo itong tuktugin bilang isang normal na flauta. Pero kung kailangan mo ng tulong, tuktugin mo ito sa gilid ng tubig at pupunta ako sa iyo. Ikinaway ng isda ang kanyang mga palikpik at lumangoy palayo. Si Ferdinand, na nagulat sa pagtatagpo na ito, ay sumakay dala ang bagong regalo. Hindi nagtagal ay malapit na siya sa isang nayon. Hoy, ikaw! Tigil! Bigyan mo ako ng tubig! Oo naman. Salamat, Ang pangalan ko'y Ferdinand. Talaga? Ang pangalan ko'y Ferdinand din. Pero ang tawag nila sa akin ay ang Ferdinand na hindi tapat. Nakakatuwa. Ako ay si Ferdinand na tapat. Dahil magkapareho tayo ng pangalan,
Pasakay ako papunta sa baryo. Hop! Nainis si Ferdinand sa walang galang na lalaking ito, ngunit pumayag naman ito. Bumisita ang dalawa sa nayon. Saan naman tayo papunta? Ako'y maghahanap ng trabaho. Oo. Kailangan ko rin yan. Ay! Patawad. Hoy, hindi mo pwedeng kunin ang mga bagay na basta-basta. Walang may pakialam. Nakakakuha naman siya ng pera kahit papano. Kahit papano, kinailangan kong magbayad para sa'yo. Pareho tayo ng pangalan, kaya pwede ba ang pera mo, pera ko rin? Ang Ferdinand na di tapat ay masaya na sumakay kay Ferdinand na tapat. Kumusta, Ferdy? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Natuklasan ko lang na kailangan ng hari ng isang alalay. Tingin ko, susubukan ko. Sasama rin ako. Malay natin, baka ako pa makakuha ng trabaho bago ikaw. Bumisita ang dalawa sa palasyo at nakipagkita sa hari. Nakuha mo ang trabaho, Ferdinand. Salamat inyong kama. Ha? Ang ibig kong sabihin, ikaw, Ferdinand. Paano naman ako? Kamahalan. Hindi gusto ng hari ang bastos na lalaking ito, ngunit binigyan niya ito ng trabaho sa alinmang paraan. Ang buhay sa palasyo ay medyo maganda para sa tapat na Ferdinand. Hindi masyado para sa hindi tapat. Isang araw, ang hari ay nakaupo na nananagoy sa kanyang anak na babae, si Prinsesa Lalisa. Siya ay dinukot at ikinulong sa isang tore at hindi siya nakuha ng hukbo ng hari. Nakita ng hindi tapat na Ferdinand ang kanyang pagkakataon. Inyong kamahalan? Anong kailangan mo? Narinig ko ang tungkol sa prinsesa. Bakit hindi ako, si Ferdinand, ang magligtas sa kanya? Ikaw? Sinubukan na ng lahat ang kanilang kapalaran. Tumingin ng hari kay Ferdinand ang hindi tapat. Kahit na mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan, siya ay malakas at may magandang katawan. Alis ako para sa negosyo at mawawala ng ilang sandali. Kunin mo ang kailangan mo. Oo naman, Kama. Siguraduhin mong babalik ka kasama siya. Oh, Ferdy. Ha? Inutusan ka ng hari na iligtas si Prinsesa Lalisa. Ano? Kailangan mong kunin siya pabalik ng ligtas. Pero sino? Personal na sinabi sa akin ng hari. Nagsisinungaling ka. Tatanungin ko ang hari. Umalis na siya sa isang paglalakbay. Ngayon? Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Sige, kapag bumalik ang hari, kailangan mong maging matapang at sabihin ang iyong mga dahilan. Hindi ito maaaring mangyari. Swertehin ka sana. Si Ferdinand ang di tapat ay sumayaw ng masaya. Ngayon, magtatago lang ako hanggang bumalik si Ferdy. Pagkatapos, agawin ko ang prinsesa sa kanya at ako ang tatanggap ng gantimpala para sa pagliligtas sa kanya. Anong gagawin ko? Kung ang hukbo ng hari hindi nailigtas ang prinsesa, paano pa kaya ako? Sa tulong ko. Ha? Sino? Ako, andito ako. Kumusta? Nakakapagsalita ka? Oo, nagagawa ko. Naalala mo ba ang sinabi ng isda? Pero, bakit hindi ka nagsalita nung umpisa pa lang? Parang hindi ko lang gusto. Ngayon, makinig kang mabuti. Alam ko ang tungkol sa tore na ito. At ang daanan nito ay binabantayan ng malalaking higante at napakalaking mga ibon. Nag-umpisa ka lang bang magsalita para bigyan ako ng masamang balita? Sinusubukan ko lang na tulungan ka. Gustong-gusto ng mga higanteng matatamis at mahilig ang mga ibon sa tinapay. Kaya punuin natin ng gayumang pampatulog ang mga pagkain. At habang natutulog sila, pwede na nating iligtas ang prinsesa. Pero, ang katapangan at kabaitan ay laging ginagantimpalaan. Kaya sige na at ihanda na ang kailangan. Di nagtagal, ang barko ay kinargahan ng matatamis at mga tinapay. Huwag mong gawin yan. Baka mauna ka pang makatulog kaysa sa mga higante. Ilang araw silang naglakbay sa malawak na karagatan hanggang sa makarating sila sa kuweba ng higante. sino kayo? Ang pangalan ko ay Ferdinand. At ako'y isang kabayo. At bakit kayo nandito?
Kami... Sagutin mo siya. Nandito kami para sagipin ng prinsesa. Ano? Hahaha, nagbibiro siya. Ang totoo ay nandito kami para magbigay sa inyo ng ilang matatamis. Nang banggitin ng matatamis, biglang nagutom ang mga higante. Asan? Dito banda, kumuha lang kayo. Inihagis nila ang isang dakot na matatamis sa kanilang bibig. Ilang minuto lang. Wow! Naglayag sila ng kaunti at biglang may mga pulutong na mga ibon. Halos kasing laki ng barko. Tinapay! Ibigay sa kanila ang tinapay! Hindi nagtagal, napansin ang tinapay, kaya ang mga ibon ay bumagsak agad dito. Pero habang sila'y naghihintay, walang nangyari. Bakit hindi sila nakakatulog? Hindi ko alam. Ang tinapay, hindi na ito amoy gayumang pampatulog. Nang malaman na walang laman ang tinapay na pampatulog, natakot silang nagkatitigan. Kailangan na ba nating tumalon sa tubig? Ang tubig? Oo nga, ang isda. Kinuha ni Ferdinand ang kanyang plauta at itinugtog sa ibabaw ng alon. Ang tugtugin ay dumaloy sa karagatan at sa loob ng ilang minuto may ulo na lumitaw. Kumusta kayo? Kumusta? Pakiusap, tulungan mo kami. Sinabi nila sa isda ang lahat. Tumango ito at naglaho sa karagatan. Tumakbo ba ito paalis? Hindi. Tumatakbo ang isda. Lumalangoy sila. Maya-maya pa, may nakita silang umiikot sa ilalim ng tubig. Ang bawat isda sa karagatan ay tinawag upang tumulong at habang sila'y umiikot, nakita sila ng mga ibon sa itaas. Nahilo sila at hindi nagtagal. Hooray! Nagawa nila! Kabayo? Ah! Ang mata ko! Salamat! Ano mang oras? Mabuting tao! Naglayag sila at sa wakas ay nakarating sila sa tore. Tinuloy nila ito, hinahanap ang pasukan. Kapag ang buhay ay walang mga pintuan, gumawa ng isa. Natagpuan ni Ferdinand ang prinsesa na nasa ilalim ng pampatulog na sumpa. Maingat siyang inilagay sa loob ng cabin at ang barko ay tumulak pabalik sa karian. Wala silang nadaanan na ibon, ngunit ang mga higante ay natutulog pa rin. Sa wakas, bumalik sila. Nakabalik na sila. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Bumalik na ang hari, ngunit si Ferdinand ang hindi tapat ay nanatiling nakatago. Si Ferdinand ang tapat ay humingi ng karwahe para dalhin ang natutulog na prinsesa. Pagkakataon ko. Oh! Hoy! Palabasin mo ako! Hehehe. Ako ang makakakuha ng gantimpala. Nasaan ako? Oh, prinsesa, nagising ka na. Magaling. Pumasok si Ferdinand ang hindi tapat sa palasyo kasama ang prinsesa. Lalisha! Ama! Nagawa mo! Naligtas mo nga ang aking anak! Oo naman. Hindi! Ako ang nagligtas sa kanya! Pumasok si Ferdinand sa silid at nagkaroon ng kaguluhan. Tumingin ang hari mula sa isang Ferdinand patungo sa isa pa. Itong Ferdinand ay sinungaling. Kamahalan. Ikaw ang sinungaling! Oh! Sandali, Ama. Ang lalaking nagligtas sa akin ay tumutugtog ng himig. Agad na pinulot ng tapat na Ferdinand ang kanyang plauta. Mukhang siya ang lalaking nagligtas sa akin.
Hindi. Pero ako yun. Inutos ng hari na si Ferdinand ang hindi tapat ay kinulong para sa kanyang panlilinlang at si Ferdinand ang tapat ay ginantimpalaan para sa kanyang katapangan. Para sa akin ba yan? Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Ipinagdiwang ng kaharian ang pagbabalik ng prinsesa. Naging malapit sila ni Ferdinand at sa huli, binabati ko kayo. Si Tom ay matutuwa. Labis kitang ipinagmamalaki at masaya ako para sa'yo. Pakiusap, ako ang rason kaya nagkakilala sila. Nagsasalita ka? at kaya ang kwento ay nagtatapos sa isang tala ng katapatan at pagmamahal. Sabi nga nila, ang tapang at kabaitan ay palaging ginagantimpalaan. Sinabi ko yan. Oo, napangiti ka.